Marcos Kapitulo 2. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating, na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila manggakalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira, ay inihiyugos nila ang higang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroon dong nangakaupong ilan sa mga eskriba, at nangagbubulay-biyalay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. At pagkaunawa ni Jesus, sa kanyang espiritu na sila'y nangagbubulay-biyalay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binubulay-biyalay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka, at buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka?" Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya, at pagdakay binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat, ano pat nangagtaka silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos, na nangagsabi, "Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito?" At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat, at lumapit sa kanya ang buong karamihan, at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa panangilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari, na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maninangil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami, at sila'y nagsisunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo, na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maninangil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, "Ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maninangil ng buwis at ng mga makasalanan?" At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." At nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, "Bakit nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo, datapwat hindi nangagaayuno ang iyong mga alagad?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sama sa kanila. Samantalang ang kasintahang lalaki ay sama sa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapwat darating ang mga araw, na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayo'y mangag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma, sa ibang paraan ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid bagay ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilad ng bagong alak sa mga balat na luma, sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat, kundi ang alak na bago ay isinisilad sa mga bagong balat." At nangyari, na nagdaraan siya sa mga bakiran ng trigo ng araw ng Sabath, at ang mga alagad niya, samantalang nagsisilakad, ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay, at sinabi sa kanya ng mga Fariseo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabath ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mangailangan, at magutom, siya, at ang kanyang mga kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga,
na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabbath, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabbath.